Akala ko dati basta ibang lahi ay madaming pera. Kaya iniwan ko lang ang boyfriend kong si Ryan para sa isang Indiano. Hanggang sa... Ako si Catherine, 27 anyos. Dati akong nagtatrabaho sa isang maliit na grocery sa Quezon City. Doon ko nakilala si Anand, isang Indiano na may tindahan ng cellphone accessories sa tabi ng aking pinagtatrabahuhan. Tahimik siya laging nakangiti at sobrang lambing sa pananalita. Catherine, you are very kind. You deserve a good life with me. Isang araw. Sabi niya sa akin habang binabayaran ang kanyang mga binili. Hindi mo ako maluloko? Ha? Marami nang nagsasabing mayaman daw sila pero utang lang pala. No. I have business. I will take care of you. Unti-unti akong nahulog. Habang siya'y nagbibigay ng tsokolate at bulaklak at mga bagay na material na di maibigay ni Ryan dahil si Ryan ay isa lamang construction worker at maliit lang ang kinikiita. Mira, konting tiis lang. Mag-iipon tayo para sa maliit na bahay. Pagod na akong maghintay, Ryan. Hindi sapat ang pagmamahal kung gutom tayo araw-araw. Dahil sa nainip ako sa pag-asenso na sinasabi ni Ryan ay tuluyan na akong sumama kay Anand upang manirahan sa India. In India, you will live like a queen, my love. Paglapag namin sa airport may kaba akong naramdaman. Mainit, maingay at parang ibang mundo. Sa una, okay pa. May mga litrato kami, masaya, parang honeymoon. Pero pag uwi namin sa bahay nila, hindi pala mansion. Isang lumang bahay na may mga nakatira pang kamag-anak, ang titirhan naming dalawa. Anand, akala ko may sarili tayong bahay. This is temporary love. Family stays together. Doon nagsimula ang lahat ng aking kalbaryo. Araw-araw akong nagluluto, naglalaba, at nag-aalaga sa mga batang kapatid. At pamangkin niya mas mabuti pa nga ang katulong at may sweldo. Ako wala ng pera, may bugboh pa. Kay Anand, hindi ako pwedeng lumabas ng mag-isa. Ang cellphone ko kinuha niya din niya. Pagtagal nag-iba siya ng tuluyan. Sa 3 taong naming pagsasama ay nawala na yung spark ng pagmamahal. Puro kawalang respeto na lang. Mabuti na lang, hindi ako nabubuntis ni Anand kahit ginagamitan niya ako ng paulit-ulit. Naging malamig madalas uminom. Minsan sumisigaw. Anand, I left everything for you. Why are you like this? You are my wife, Catherine. You must stay home. Don't talk back. Parang nalunod ako sa sarili kong desisyon. Gabi-gabi akong umiiyak, iniisip si Ryan. Kung hindi ko lang pinili ang pera, baka masaya pa rin ako ngayon. Isang umaga, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, tinanong ako ng kapitbahay na babae, Are you from the Philippines? You can ask help from the embassy if you want to go home. Parang may liwanag akong nakita. Kumuha ako ng lakas. Tinawagan ng Philippine Embassy sa tulong niya. Pagkalipas ng 3 linggo, nakauwi ako ng bansa pagod, talunan pero buhay. Pagbalik ko, tahimik lang akong umiyak sa bus papuntang probinsya. Hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap kay Ryan. Pagbalik ko sa Pilipinas, pakiramdam ko parang nawala ang kalahati ng pagkatao ko. Bitbit ko lang ang isang lumang bag, pasaporte, at mga alaala ng pagkakamaling ayaw ko nang balikan. Tumira muna ako sa bahay ni tita sa Cavite. Araw-araw akong tahimik. Minsan titingin lang ako sa salamin at tatanungin ang sarili ko, bakit ako umabot sa ganito? Nawala ang tiwala ko sa aking sarili at nasira pa ang relasyon ko sa taong nagmahal sa akin. Nang totoo. Paulit-ulit ang mga pagsisi sa isip ko. Sana'y may second chance pa para maitama ko ang mga mali ko. Nang makalipas ang 2 linggo, nagsimula akong magtrabaho sa isang maliit na kafe. Nais kong ibalik ang dati kong pagkatao. Masaya, may pangarap at lumalaban sa buhay. 2 taon ang mabilis na lumipas, unti-unti na akong nakakaipon at nagiging maayos. Isang hapon habang naglilinis ako ng mesa, may pumasok na customer si Ryan. Nang makita ko siya, parang huminto ang oras. Nakasuot siya ng simpleng polo, ngunit mahahalata mong isa na siyang lalaki na may larawan ng katatagan. Catherine, kumusta ka? Ang tagal nating hindi nagkita. Ryan, ikaw? Paano mo ako nahanap? Sa mama mo siya din nagbigay address ng tita mo dito sa Cavite. Hindi ako nakasagot. Tumulo na lang ang luha ko. Gusto ko siyang yakapin, miss na miss ko na siya. Pero nahihiya.
ako matapos ang ginawa ko sa kanya. Pero siya na din ang yumakap sa akin, sobrang higpit, dapon inantay niya. Ako hanggang makatapos ng shift ko. Nagkape kami pagkatapos ng shift ko. Tahimik lang kami sa una, hanggang siya na ang nagsalita. Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon. Galit ako, oo. Pero nung nalaman kong nakauwi ka, mas inalala ko kung okay ka. Sorry Ryan, nasira ko lahat. Sinaktan kita, iniwan kita. Hindi ko naaasahan kahit kaunting kapatawaran mula sa'yo. Catherine, minsan kailangan nating maligaw para mahanap yung tamang daan. Hindi ako perpekto, pero kung papayag ka, magsimula ulit tayo. Mahal na mahal pa din kita. Kalimutan na natin ang nakaraan. Mas handa na ako ngayon. Mahal para mabigyan ka ng magandang buhay. Hindi ko alam kung iiyak ako or tatawa. Ang bigat sa dibdib. Pero may liwanag akong naramdaman. Nag-resign ako sa trabaho at sabay kaming umuwi sa bayam namin sa Batangas. Nagulat ako dahil iniuwi ako ni Ryan sa bahay na kanyang naipatayo. 5 taong pala. Siyang nasa Korea. Inaayos namin ang lahat at nakapagpakasal kami. Malakas ang bakery business ni Ryan at nag-expand pa kami ng lagay ng coffee shop sa tabi. Ngayon ay 2 na ang anak namin. Ng lalaking nagmahal sa akin. Nang totoo at tumanggap sa akin matapos ko siyang iwan at ipagpalit. Minsan pala, kailangang masaktan ka muna, mabigo at matuto para maunawaan kung sino ang totoong nagmamahal sa'yo. God bless to all.